ito ha, ito yung mga nakakatuwang tanong kasi gusto natin talagang malinaw na malinaw yung paniniwala ng ating mga kababayan. Kasi marami pa rin talagang may mga ibang paniniwala na nakakaligaw no? Sa ating fact or fake. Dok, ito sabi mo lang, fact or fake. Sabi yung kumakain daw tayo dapat ng bawang, dahil nakakababa yan ng hypertension. Fact siya. Nakakatulong siya kasi meron siyang bioactive compounds, Connie, na tinatawag nating allicin at marami pang mga tinatawag nating flavonoids. No? So, isa sa benefit nitong bioactive compound na to na galing sa pagkain ay yung meron siyang anti-inflammatory and of course, meron siyang antioxidant benefit. Paano kinakain? Diretsyong kain? May mga pagkain kasi na pag mas na-expose mo sa heats, no, mas tumataas yung bioactive compounds nila tulad ng lycopene, for example. Pero of course, kung even you don't mind the taste, no, of course, mas meron mga pagkain na mas raw mo siyang kainin, mas mataas yung antas ng tinatawag nilang bioactive molecular compounds. Pero wag naman nilang gawin na parang gamot na. Kunyari, mataas na yung kanilang presyon. Oo, maraming factor kasi kung bakit tataas ang ating presyon, Connie. Hindi lamang yun. Yung isa lang factor doon is yung health ng endothelium nga, which is affected by nutrition. Pero even yung balanse ng sympathetic tsaka parasympathetic nervous system, which is affected naman ng stress, can also cause pagtaas ng presyon natin. Of course, merong baka kasi gawin nilang gamot. Ibig sabihin ko, kasi di ba minsan mahal naman talaga ang gamot for maintenance, for hypertension. Huwag naman nila sanang gagawin, di ba? Hindi kasi magiging sapat, no? Kasi sabi ko nga, 4 ang mekanismo kung bakit tataas ang presyon natin, no? So yung mga gamot na commonly na binibigay tulad ng mga angiotensin receptor blocker, mga ACE inhibitors, ito naman kasi ang effect niya o benefit niya doon sa hormone system na nagre-regulate ng kalusugan ng ating ugat, no? So yung tatawag nating renin-angiotensin-aldosterone system, no? Tapos meron pang pang-4 na factor kung bakit tataas ang presyon natin. Iyan naman po is yung blood volume natin, which is affected naman ng ating hydration level, no? Or affected din ng hydration level or ng temperatura ng ating katawan. So, kaya 4 ang mekanismo din. Kung lahat 'yon ay root causes bakit tumataas ang inyong presyon at isa lang ang inyong i-address, then maaring hindi talaga maging sapat ang bawang, no? So that's why dapat aralin kung ano yung mga mekanismo kasi para correct natin lahat ng mekanismo bakit tumataas ang inyong presyon. Patingin kayo agad sa doktor. Sa doktor, yes. Alright. Fact or fake, Doc, pag inom ng okra water, nakaka-regulate naman ng blood sugar. As I've said, ito yung nakakatulong pero hindi talaga siya magiging sapat din, no? Kasi unang-una, meron lang kasi itong isang bioactive compound na property na tinatawag nating quercetin. At ang quercetin, ito ay nakakatulong dahil meron siyang anti-inflammatory benefit din, may antioxidant benefit. Ito kasi yung isa sa mga mekanismo kung bakit naapektuhan din, Connie, yung metabolismo or efficiency ng metabolismo ng katawan natin na gamitin yung asukal. Ano? Pero maraming mekanismo bakit nagdudulot na hindi makapasok yung asukal sa ating cell at naiiwan ito sa ating dugo. Kaya kung sa okra lang tayo magre-rely, hindi ito magiging sapat. Alright. Nakaka-reverse ba ng diabetes ang mga pag-inom daw ng herbal supplements? Well, depende. Tulad ng sabi ko, isa sa pinaka-common po na dahilan bakit tataas at mananatiling mataas ang inyong asukal sa dugo ay kung kayo meron tinatawag nating insulin resistance, Connie. At yung insulin resistance, ito ay yung mekanismo kung saan imbis na makapasok at maging parang transporter yung hormone na insulin ng mga glucose na sa ating dugo, sila ay hindi pinapapasok ng ating cell, no? At maraming dahilan po yon yung insulin resistance. In fact, karamihan ng mga taong may diabetes, Connie, unang tumataas ang kanilang fasting insulin sa dugo, dekada bago pa maging abnormal ang kanilang fasting blood sugar. So talagang dapat healthy lifestyle, kumbaga from being a child up to adult mo, no? Kasi may accumulation, sabi mo. So, kasi tulad ng sabi natin, lalo na yung mga chronic diseases and chronic lifestyle-related diseases, they develop first bago sila madedetect. No? Kasi nga, ang ating katawan, meron siyang mekanismo na tinatawag nating kakayanan upang i-maintain yung tinatawag nating homeostasis or balance. No? So, kaya pag na-detect na yung sakit, kadalasan, Connie, huli na. Ibig sabihin, naubos na yung compensating
mekanismo ng ating katawan to protect us. Pagdating sa kalusugan natin, gusto ko lang sabihin, Connie, na wala sa edad yan. So, anumang edad ninyo, iba ang pag-manage ng kalusugan or sistema ng kalusugan ng katawan natin versus sa pag-manage ng mga sakit. Ayun. Okay, eto na lang, panghuli, dadagdagan ko lang kasi marami ngayon nagfa-fasting. Okay. Fact o fake, nakakatulong ba yan sa pagre-regulate ng ating blood sugar level, pati na rin ng presyon? Correct. So, well, fasting is definitely an anti-aging regimen. No? Kaya lang, kailangan natin din munang alamin kung ang inyong katawan ay handa doon sa magiging physiological effect ng fasting, lalo na kung prolonged fasting. Pero may mga fasting na pwede nyong gawin on your own, no? Tulad ng time-restricted feeding. Ibig sabihin nun, may oras lang talaga kayo ng pagkain, 12 oras kakain, 12 oras hindi kakain. So, pwede naman yun, no? Kasi hindi naman tayo ginawa ang sistema ng katawan natin, Connie, na kumain 24/7. Ano? So, dapat talaga nagpapahinga, lalo na ang ating bituka at ang ating sikmura. No? Ating sikmura at lapay or pancreas, meron pong orasan ng ating katawan. At ang ating pancreas at ang ating stomach, nagpapahinga yan after 9 p.m. No? So, dapat hindi talaga tayo ginawa o nilikha to eat late night. No? So, yun nga yung sasabihin ko. Ako naman, just for my own lang ito na tip din, pagka kumakain ako halimbawa ng meat, I make sure na lunch yun. Tapos sa gabi, gulay na. Or just that lang. Kasi mas mahirap i-digest. Dapat, wag mo nang dagdagan pa, nang i-digest pa late in the evening. Correct. May tinatawag tayong circadian rhythm ng ating katawan. So, lalo na yung cortisol na yon. Yung cortisol kasi isang hormone yan na tumutulong sa ating pag-metabolize ng ating mga kinakain. So, pagdating ng mga bandang alas 7, alas 6 ng gabi, no? Pababa na ng pababa ang antas ng ating cortisol. No? In fact, by 9 o'clock, no? Kung saan tataas na yung melatonin na tinatawag natin, bababa na ng husto, halos zero na ang cortisol dapat sa ating katawan. Kung kakain pa ho kayo, wala hong gagawin doon ang ating katawan at mahirapan siyang ma-metabolize at hindi na ito gagamitin bilang enerhiya kasi supposedly dapat patulog na po tayo. Yes, at mapupunta na lang yan as fat. As fat, yes. Sa ating mga balakang, sa ating braso, at sa kung saan pa. Okay. Thank you, Doc. Yes. Thank you so much. Sige. Thank you. For more health and wellness tips, lagi pong tumutok dito sa Happy and Healthy with Connie YouTube channel. And always remember, stay happy and healthy.